Bumuhos ang mga kasong isinampa laban sa mga kontratista, engineer at opisyal na hinihinalang sangkot sa katiwalian sa flood control projects ngayong Huwebes. Bagamat paulit-ulit lang ang mga sangkot na pangalan, layo nito na mapanagot at maisauli ang ninakaw sa kaban ng bayan. Narito ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Kasabay ng pagbuhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, umulan din ang mga isinampang kaso ngayong Huwebes sa iba't ibang tanggapan. Nauna na riyan ang Bureau of Internal Revenue na nagsampa ng tax evasion cases laban sa 3 miyembro ng BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na umano'y sangkot sa pagwawaldas ng pera ng bayan sa mga kasino. Kabilang sa mga kinasuhan sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, former Assistant DE Bryce Hernandez at ex-Construction Section Chief JP Mendoza. Umabot lang naman sa 1.6 billion pesos ang umano'y unreported income at tax deficiencies ng tatlo mula 2020 hanggang 2024. Nakita natin na based on dun sa mga lifestyle checks na ginawa natin, yung kanilang mga ginastos na nakuha rin natin yan sa mga pagdinig na ginawa sa Senado at yung mga kanilang mga ari-arian, nakita natin na hindi tugma ito sa kanilang kinikita or yung mga reported na mga revenues nila at mga binayaran buwis. Ayon kay Lumagi, 900 million pesos tax liability ang kay Alcantara, 600 million pesos kay Hernandez at 180 million pesos kay Mendoza. Natuklasan din ng BIR ang mga kickback sa ghost projects na kanilang tinawag na proponent shares. Malaki ang ginagastos nila sa casino. So itong mga daan-daang milyon na ginagastos nila sa casino, syempre saan naman din galing. So verify din natin. Ayon sa ahensya, kailangan at dapat bayaran ng 3 ang buwis na kanilang tinangkang takasan. Wala rin anilang ligtas ang iba pang sangkot na mga personalidad at kontratista. Nirekomenda naman na ng ICI sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng administratibong kaso labang kina dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, dating USEC for Operations Roberto Bernardo, USEC for Planning and Public-Private Partnership Maria Catalina Cabral at iba pang DPWH engineers. It appears that several DPWH public officials were grossly negligent, if not remiss, in the performance of their respective duties to ensure that the project was properly implemented and that government funds were lawfully and prudently disbursed. Kaugnay naman ito ng irregularidad sa 95 million pesos ghost flood control project sa Bukawi, Bulacan. Based on the report endorsed by the Commission on Audit, it was established that no structure was constructed at the location specified in the approved bid plans. Sangkot din umano muli rito ang top-notch Catalyst Builders Incorporated na pang-anim na top 15 contractors sa bansa na nakasecure ng nasa 20% flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025. Samantala, 2 pang karagdagang kaso ng bid rigging at manipulation ang isinampa ng Department of Public Works and Highways sa Philippine Competition Commission ngayong Huwebes. Ito'y paraan nila sa pagsasagawa ng preliminary inquiry laban sa mga kontratistang sangkot sa flood control projects. Kabilang ang St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya, Silver Wolves Construction Corporation at ilang opisyal at empleyado ng DPWH Davao Occidental at La Union 2nd District Engineering Offices. Nasa tinatayang 3.13 billion pesos ang maaring multang ipataw sa mga sangkot kung mapatunayang guilty. Gayunpaman, patuloy pa rin ang sigaw ng bayan na panagutin na ang mga nasa likod ng anomalya dahil habang wala pa ring nakukulong, patuloy naman na nalulubog sa baha at maraming buhay ang nasasawi dahil sa korupsyon ng mga nasa kapangyarihan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.